Hello. Sa totoo lang, with my job as a teacher, ah, ang daming pwedeng ireklamo. As you can see, there are a lot of negative feedback, negative experiences being shared around. Dati, ganyan din ako. But then, later on in life, I'm already 50. Later on in life, I realized that nasa akin na din to choose kung alin yung pipiliin ko. Will I choose to be bitter or choose to be better? So mas pipiliin ko bang mag-grow despite the disadvantage that I am in, or pipiliin ko ba na mamatay yung aking spirit, yung aking passion because of what I see around. So ang control kasi, ang alam ko ang control ay nasa puso ko. Nasa sarili ko lamang. Then in past years, ang mali na nagawa ko kasi, I have always listened to people. Yun bang, kung ano yung mga reklamo nila, pinipersonal ko. Minsan, ako pa yung napapasama. Kasi kung ano yung hinaing nila, ako yung nagsasalita. Now, as I have grown older, I have realized that it shouldn't have been the case. May kaniya-kaniya kaming boses. May kaniya-kaniya tayong boses. Kung ano man yung boses na gusto nilang sabihin, ipalabas. Dapat pala, sila yung nagsalita nun at hindi ako. Now, as of now, when I have learned to thrive alone, yung tipong I am just in my room, planning what steps to do next, mas nagiging mapayapa po ang aking buhay. Yung wala akong ibang boses na pinapakinggan, kundi yung sarili kong boses lamang. Wala akong ibang tao na yun bang ginagawang basihan yung kaniyang experience so that I have to act this way or that way. So naging mas papayapa pala yung buhay kung sarili ko lang buhay ang aking pinapakialaman. If I am going to look at others, I see a lot of shortcomings. Napakaraming mali. Kung gusto nating punain ay mali. We can have a list of wrongs, of wrongdoings of others. But kung yun ang hahanapin ko, ano bang mapapala ko? I could not correct them. I could not make right what others do wrong. Kasi wala yan sa aking kamay. Ang kontrolado ko po lamang ay yung reaksyon ko, yung gagawin ko, yung aking sarili po lamang. And I realized that when I focus on myself, life becomes more peaceful. Whatever others say about me, well, I won't allow it to matter anymore. Kasi in the end, it's not between me and people. Ano sabihin nila sa akin, wala akong pakialam dyan. Pero just make sure na hindi darating, hindi abot sa akin. Just make sure na hindi ko maririnig. Kasi pag narinig kita, personal mo ako sinisiraan, sasampalin kita. Yun bang kabilaan pa? Lalo na pag sinasabi mo, hindi naman totoo, wala namang katotohanan, hindi kita atrasan, hindi kita urungan. Kasi hindi ako ganyan. When I say something, I stand for what I say. Lang, it's easy to find peace in this chaotic world. Yun pala, just focus on what you can do. Just focus on the gifts, strengths, the weaknesses that you have. Kasi yung weaknesses mo, kapag nakikilala mo yan, you will find ways on how to make them strengths or how to develop them para hindi na sila maging pabigat sa buhay mo. Ang maganda pala kapag hindi ka masyadong nagko-complain is mas nakaka-focus ka sa kung ano ang dapat mong gawin para mas mapagaan ang iyong trabaho. Kung alam ko lang na ganito kalakagaan yung buhay ng hindi tayo nakikinig sa anumang mga negatibo na nasa paligid natin, I would have done this years ago. Dati kasi, iba ako dati.
kahit patatanungin niyo yung mga nakakakilala sa akin. I'm very volatile. Kapag may naririnig akong mga negatives or something, para akong ano ba, yun bang, para akong heroine kuno, yun bang tagapagligtas, tagapagtanggol. And in the end, yung mga pinagtatanggol mo pala, hindi naman magtatanggol sa'yo kapag ikaw nadedehado na. Iiwan ka din nila sa ere. The only person that you can depend on, that you can rely on is really yourself. Hindi ibang tao. Pag nagkakagulo-gulo, yung mga kasamahan mo, yung mga tao na palagi mong nakakasalamuha, kasama mo sa chismisan, kasama mo sa anumang reklamuhan, yan pa yung mga tao na magbabagsak sa'yo.